check, check, check. Check, check. One. One. One, two. Check, check, check. Check. Yung choir, dapat nakitigisa sila, yung choir. Tigisa silang mic yung choir. User ko lang mic, kailangan ilaki ko mo. Boses sila. Kapi mic. Inas. Check, check, check. One, two. Amen. Glory to God. Magandang umaga po sa ating lahat. Ito yung araw na pagpupuri natin sa Panginoon. Amen po ba? Kaya po, tayong lahat po ay tumayo at kamayan po natin ang bawat isa. Amen. Glory to God. Sige po, lumabas po tayo sa ating upuan at makipagkamay po tayo sa ating mga katabi. Manatili po tayong nakatayo, tayo po ay mananalangin. Hallelujah, Jesus. Oh, Jesus, Jesus, Jesus. We welcome you, Holy Spirit. Holy Spirit, lead us to pray, Holy Spirit. Hallelujah, Father God in heaven. Lord, bago kami tumulog sa iyong banal na harapan, Lord, sinasamba ka namin, O God. Pinupuri ka namin, O God, sa bagong umaga, Lord God. Lord, dinadakila ka namin, O God, sa araw na ito, Panginoon. Karapat dapat lang ibalik sa iyo ang pagpupuri, pagsamba at pasasalamat, Lord God. Dahil ikaw ay Diyos na buhay, Diyos na makapangyarihan, Lord God. Lord, humingi kami ng kapatawaran ng paglilinis mo, Panginoon, upang walang maging sagabal, Lord God, sa aming mga panalangin, sa aming mga pagpupuri, Panginoon.
Lord, patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang, Panginoon. Ano man po yung mga bagay na nasaktan ka namin, Lord God, forgive us, O God. Linisin mo po kami, O God. Lord, make us holy, O God. Pure and holy, O God. Lord, hayaan mo, Lord God, ang iyong banal na presensya, O God, ang maranasan ng bawat isa, Panginoon. Lord, deserve mo, Lord God, ang araw ng pagsamba, Lord God, dahil, Lord God, sa loob ng buong linggo, Panginoon, hindi mo kami pinabayaan, Lord God. Iningatan mo kami, Panginoon. Kaya, Lord, hayaan mo, Lord God, ang araw na ito ay balik namin sa inyong may pasasalamat, may pagpupuri, may malinis na puso na pagsamba, Panginoon. Hayaw namin, Lord God, na merong maging hadlang sa aming pagpupuri sa iyo sa umagang ito, Panginoon. At anuman ang plano at gawa ng kaaway, Lord God, Lord, ito ay sinisira namin sa pangalan mo, Panginoong Yesus. In the name of our Lord Jesus. Lord, lahat ng plano at gawa ni Satanas, Panginoon, ay hindi namin pinapahintulutan sa araw na ito, Panginoon. Dahil, Lord God, ang araw na ito ay para sa inyo, Panginoon. Dahil sa inyo, Panginoon. Kaya kami nandito, Panginoon. Lord, ito kami ngayon, buong puso, Lord God. Wala kaming ipinagmamalaki, Lord God. Wala kaming itinatago, Panginoon. Kilala mo kami, Panginoon, kung sino kami sa iyong banal na harapan. Alisin mo lahat ng maskara, Panginoon. Alisin mo lahat ng karumihan, Panginoon. Lord, hayaan mo, magkaroon kami ng banal na pagsamba, Panginoon, sa araw na ito, Lord. Ito kami, ito ang buhay namin, ito ang puso namin, ito ang isipan namin, Lord God. Lord, pupurihin ka namin ng buong kalakasan, ng buong kaluluwa. Hallelujah, Jesus. Lord, manguna ka sa araw na ito, Lord God. Lahat ng gagawin mo sa araw na ito, Lord, pakalinisin mo, Panginoon, mula, Lord God, sa mga gagamitin mo, lahat ng tatayo, lahat, Lord God, mula sa mga ushers, Panginoon, sa worship team, Lord God, lahat ng gagamitin mo, sa mga tambourine dancer, Panginoon, sa mga band at lahat, Lord God, ng mga singer, pang lalong-lalo na yung maglilid, Panginoon. Itago mo ang bawat isa sa likuran ng iyong cross, Panginoon. Dahil, Lord God, sasamba ang bawat isa, tutugtog, sasayaw ang bawat isa, Panginoon ko, Lord God. Sa worship team, Lord God, nang may kagalakan. Hayaan mo, kikilos ang iyong presensya, kikilos ang iyong banal na Espiritu, Lord God. At salamat sa mga anghel, Lord God, na nakapaligid upang samahan kami sa pagpupuri, sa pagbabalik, Lord God, ng pasasalamat sa inyo sa araw na ito, sa umagang ito, Lord God. At Lord, patuloy din po, Lord God, lahat ng gagamitin mo sa online, Panginoon ko, Lord God. Lord, lahat ng media na gagamitin mo, Lord God, kayo po ang manguna, Panginoon. Lalong-lalo na, Lord God, ang maghahayag ng iyong salita na si Pastor Steph, Panginoon. Lord, we pray, O God, your anointing, Panginoon, sa kanyang buhay. Your wisdom, Lord God. Your knowledge and understanding sa kanya, Panginoon. Lord, hayaan mo, Lord God, na, Lord God, sa pagbigkas na iyong salita, Panginoon, makikita, Lord God, yung power, Lord God, sa iyong salita, Panginoon. Yung anointing, Lord God. Lalong-lalo na yung presensya mo, Panginoon. Salamat po sa buhay ni Pastor Stephen, Panginoon. Patuloy ikaw ang manguna, Lord God. Lahat ng gagawin sa araw nito, Lord God, lahat ng mga members, Panginoon, na wala pa dito, Lord God. Lord, ingatan mo sila, Panginoon ko, Lord God. Ingatan mo sila na makarating sila ng safe dito sa church. Lahat ng pumapasok dito, Lord God, na lahat ng pumasok dito sa church, Lord God, ng may kabigatan, Lord, uuwi, Lord God, ng may kagalakan, Lord God, ng merong pagsamba, Lord God. Uuwi, Lord God, mamaya, Panginoon, ng bawat isa, Lord God, na alam namin may ginawa ka, Panginoon. May gagawin ka, O Diyos. Hallelujah, Lord God. Kaya, Lord, sa araw na ito, Panginoon, wala kami, Lord God, sasambitin, O God, Lord God, kundi salamat po, Lord. Salamat po, salamat po, salamat po sa buhay na pinagkatiwala mo sa araw nito, Lord God. Dahil, Lord God, it is a blessing, Lord God, na gumising kami, Lord God, nang may kalakasan. Gumising kaming malusog, gumising kami, Lord God. Nandun yung kapayapaan sapagkat alam namin, nakasama ka namin, aming Diyos na buhay, Diyos na makapangyarihan, Diyos na karapat-dapat na parangalan at ibalik ang pagpupuri at pasasalamat. Kaya Lord, sa araw na ito, ayan mo, Lord God, kayo ang mangunguna, kayo
kayo ang mapaparangalan. Kayo lamang, Panginoon, at walang sino man, Panginoon, ang, Lord God, magnanakaw, Lord God, ng iyong Lord God, ng iyong karangalan, Panginoon. Lahat ng papuri sa inyo lang, Panginoon. Lahat ng pagsamba ay sa inyo lang. Lord, hallelujah, in the name of Jesus, Lord God. Lord, ano man po yung kaitiman, Lord God, na ulap na ito, Panginoon, tanggalin mo, Panginoon. Palitan mo ito, Lord God, ng liwanag na nagmumula sa inyo. Lord, buksan mo, Lord God, ang pintuan ng langit, Lord God. Ibuhos mo ang iyong presensya, Panginoon. Ibuhos mo ang iyong presensya, lalong-lalo na sa worship team, Lord God. In the name of Jesus, Panginoon ko, Lord God. Lord, in Jesus' name, O God. In the name of Jesus, O God. Itong araw na ito ay para sa inyo lamang, Panginoon. Kaya Lord, hayaan mo ang mga anak mo na sasamba, Lord God, ng may kagalakan. Hayaan mo, Lord God, kikilos ang iyong presensya. Kikilos ang iyong banal na espiritu sa araw na ito, Panginoon. Kaya Lord, salamat po. Kulang pa yung pasasalamat. Kulang pa po, Lord God, ang pagsamba, Lord God. Nakarapat-dapat lang ibalik sa inyo. Dahil ikaw ay Diyos na buhay na aming sinasamba. Salamat po, Lord. Salamat po sa kapayapaan. Salamat po sa kagalakan. Salamat po, Lord God, sa araw na ito, Lord God, na alam po namin, Lord God, may ginawa ka na at may gagawin ka pa, O Diyos. Kaya, Lord, wala kaming maibabalik sa inyo, Lord God, kundi pagpupuri, pasasalamat lang. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen. Hallelujah. In Psalms 145, verse 1 and 2, ibubuni kita, Diyos ko, O Hari, at aking pupurihin ang pangalan mo magpakailanman. Araw-araw ay pupurihin kita at aking pupurihin ang pangalan mo magpakailanman. Amen. Hallelujah. Wala tayong ibang pupurihin. Wala tayong ibang itataas, kundi ang ating Diyos na pinakamabuti sa lahat. Hallelujah. Okay, sarap magpuri sa ating Diyos. Hallelujah. Sarap talaga ang pagpuri sa iyo, Panginoon. Di na kayang pigilin ka, pag-iriwang na nadarama. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya ang puso ko'y puno ng sigla. Sa iyo ko ay aawit ng pamuling pagsamba. Araw-araw magpupuri, araw-araw ako ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig ko, ikaw lang ang buhay ko. Ang sarap talaga magpuri sa iyo, Panginoon. Di na kayang pigilin ka, pag-iriwang na nadarama. Ikaw lang ang dahilan, ikaw lang ang siyang dahilan, kaya ang puso ko'y puno ng sigla. Sa iyo ako ay aawit ng papuri at samba. Araw-araw magpupuri, araw-araw ako ay sasamba. Walang pamantay sa pag-ibig ko, ikaw lang ang buhay ko. Araw-araw magpupuri, araw-araw ako ay sasamba. Walang pamantay sa pag-ibig ko, ikaw lang ang buhay ko. Araw-araw magpupuri, araw-araw ako ay sasamba. Walang pamantay sa pag-ibig ko, ikaw lang ang buhay ko.
O Diyos. Dahil napakasarap na magpuri sa iyong presensya, Panginoon. O kay sarap magpuri, sumamba sa ating Diyos. O kay sarap umawit, sumayaw sa ating Diyos. Sabay-sabay na italaas ang ating panatinig. Sabay-sabay sisigaw, Hallelujah! Tayo na sama-sama na mag-alay ng pagsamba. Tayo na sama-sama na umawit ng papuri sa nag-iisang Diyos, nag-iisang Diyos, Jesu Cristo. Yes, Lord. O kay sarap manatili sa presensya ng ating Diyos. O kay sarap sa piling at magdiwang sa ating Diyos. Sabay-sabay na italaas ang ating mga tinig. Sabay-sabay nagsisigaw ng Hallelujah! Tayo na sama-sama na mag-alay ng pagsamba. Tayo na sama-sama na umawit ng papuri sa nag-iisang Diyos, nag-iisang Diyos, Jesu Cristo. Umalakpak, umindak, lumundag, at humiyaw. Umalakpak, umalakpak, umindak, lumundag, at humiyaw. Umalakpak, umindak, lumundag, at humiyaw. Wait lang. Para lahat tayo ay ganahan, sasabay tayo sa dancers. Amen po ba? Amen po ba? Lahat dito ay papalakpak, lahat ay iindak, lahat ay sasayaw, at lahat ay hihiyaw. Amen. Amen. O, so ganito, pumalakpak, umindak, lumundag, humiyaw. Okay, ready na kayo? Pumalakpak, umindak, lumundag, at humiyaw. Pumalakpak, umindak, lumundag, at humiyaw. Pumalakpak, umindak, lumundag, at humiyaw. Tayo na sama-sama na mag-alay ng pagsamba. Tayo na sama-sama
Sa iyo ang papuri at pagsamba, Panginoon. Hallelujah, Lord. Salamat, Panginoon, sa lahat ng ginagawa mo sa amin, O God. Lord, lalo na sa sukdulang biyaya mo, Panginoon, na laging nakalaan sa amin, Panginoon. And Lord, it's all by your grace kung bakit namin nakakayanan ang lahat, kung bakit kami naririto sa harap mo, Panginoon, kung bakit kami nakakalapit sa iyo, O Diyos, dahil sa pag-ibig mo, dahil sa biyaya at grasya mo, Panginoon, na walang hanggan, Panginoon. Kay Lord, salamat. Salamat, Panginoon, dahil malaya kami na nakakalapit sa iyo, malaya kami na nagpupuri sa iyo, malaya kami na sumasamba at nagpapasalamat sa iyo. Hallelujah, Lord. Salamat. Walang hanggang pasasalamat, Panginoon, dahil napakabuti mo. Lord, ikaw ay tapat sa amin lahat, Panginoon. Kay Lord, narito kami, Panginoon. Narito kami, Panginoon, sa harap mo, nagpupuri. Salamat sa iyong habag, Panginoon. Kaya kami, Panginoon, Lord, na itataas ang aming kamay. Lord, kaya namin na itataas ang aming tinig sa iyo. Dahil yun sa pag-ibig mo, dahil yun sa grasya mo, Panginoon. Hallelujah. Kay Lord, narito kami, narito ang aming mga puso, Panginoon. Patuloy na lumalapit sa iyong presensya, Panginoon. At nagpupuri sa iyo sa umagang ito, Panginoon. Pag-ukulan ng habag at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanan, nasuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karulihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katuwiran, na kahit minsa'y di nabahiran ang kabandalan, kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sobrang biyaya mo. Habang hindi karapat-dapat, pag-ukulan ng habag at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanan, nasuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Yakap mo ako sa aking karulihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katuwiran, na kahit
tumpasan. Niyakap mo ako sa aking karunungan. Inibig mo ako nang di kayang tumpasan. Niyakap mo ako sa aking karunungan. Inibig mo ako nang di kayang niyakap tayo ng ating Panginoon. Niyakap mo ako sa aking karunungan. Inibig mo ako nang di kayang tumpasan. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumpasan. O Diyos ng katarungan, katuwiran na kahit minsan di na mahiran ang kabandagan, kawalhatian. Salamat sa tungkulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sobrang biyaya mo. Salamat sa sobrang biyaya mo. Salamat sa sobrang biyaya mo. Hallelujah. O yes, O God. Ikaw ay tapat sa aming lahat, Panginoon. Ikaw ay mabuti, O God. Katapatan mo, Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aming puso, sa aming buhay, papuri pagsambay iaalay. Bukas, noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Katapatan mo, Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig ko'y wagas at walang kapantay. Sa aming puso, sa aming buhay, papuri pagsambay iaalay. Bukas mo't ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Panginoon, kay buti mo sa akin. Yes, Lord.
pag-ibig mo. Dami mong ibinibigay sa amin, O Diyos. Hallelujah. Muli, pupurihin natin ang buong puso, buong lakas ng ating Panginoon. Palakpakan nga po natin ang ating Diyos. Hallelujah. Sige po, malakas na palakpak para po sa ating Diyos. Hallelujah, we praise you, Lord. Father, we continue to acknowledge you, Lord, in this place, in our lives, Panginoon. Jesus, we enthrone you. We pray that you be the center, Lord, of this service and in our lives. Jesus, you are King. You are Lord. You are our Savior. Holy Spirit, we acknowledge your presence in our midst and in this place, O Lord. Anoint the time na kami po ay nagkasama-samang muli, Panginoon, sa lugar na ito. Lord, we pray that you continue to speak to us in a very special and powerful way. Touch our hearts today, Lord. Let there be healing. Let there be joy. Let there be peace. Let there be rest today. Holy Spirit, have your way. Hallelujah. Hallelujah, Lord. We give you honor. We give you praise in Jesus' name. And everybody say, amen and amen. Hallelujah. Come on. Come on, make a joyful noise. Hey. Everybody shout hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. One more time, can we give God the best clap offering ngayong umagang ito? Hallelujah. Amen. Praise the Lord.
So before we start, let us encourage one another. Bago po tayong lahat ay umupo, sabihin mo nga po sa iyong katabi, sa dinami-rami ng naging kainan this past month. Sige po, sabihin niyo po. Ang ganda mo pa rin. Ang gwapo mo pa rin. Amen. Hallelujah. Sige po, tayo pong lahat ay mga kaupo. Praise God. Praise the Lord. Habang tayo po ay nagsisettle down, alam niyo po, I'm so excited to share the Word of God sa umaga pong ito. Dahil sinamahan po tayo ng ating Panginoon for the past years. Tama po ba? Amen? And syempre, kasama pa rin po natin ang ating Panginoon sa kapapasok lamang pong bagong taon. Amen? Praise God. Ito po ay patunay na tayo ay sinustain at isusustain pa ng ating Panginoon. Amen? At may mga bagay-bagay na kung saan meron din po tayong natutunan sa nakaraang taon. Maraming learnings sa nakaraang taon. Tama po ba? And I just pray na huwag po nating gawing prison ang taong 2025. Instead, gawin po natin itong lesson and not prison. Amen? Amen ba yun, mga kapatid? And alam niyo po, nung tinitignan ko po yung aking calendar sa cellphone, nararamdaman ko na excited na ako sa 2026. Bukod po sa darating na yung panganay, ay may ilan na rin pong nakal-block sa calendar po natin sa taong ito. And I'm so excited dahil alam ko na may panibagong gagawin na naman ang ating pong Panginoon sa buhay natin. Amen? Praise God. Pero hindi po sapat na tayo po ay ma-excite lang sa taong ito. Or maybe, tayo po ay medyo ma-challenge sa taong ito. Dahil napakaganda din naman kung tayo ay makakakuha rin po ng another lesson sa taong pong ito. Amen? At alam niyo po, hindi rin po lingid sa ating kaalaman na tuwing papasok ang New Year, excited tayo dahil may countdown, may fireworks, may mga New Year's resolution. At madalas nating sabihin ang Happy New Year. Tama po ba? Pakibati nga po minsan pa ang ating mga katabi ng Happy New Year. Praise the Lord. Pero sa totoo lang po mga kapatid, may mga tanong po sa ating mga puso. Ano po tong tanong na ito? That every time na tayo po ay nagde-declare ng Happy New Year sa ating mga kasama, every time na tayo ay nagpo-post or nagme-message, sa totoo lang po, may mga tanong po sa ating puso. No? Paano magiging happy ang bagong taon kung ramdam pa rin natin ang sakit, ang pait, ang hapdi ng nakaraan? Amen? At ito pa, kung nararamdaman pa rin natin yung uncertainty sa hinaharap. Paano magiging happy ang New Year ko kung hindi ko naman talaga mapilit na mag-heal agad itong nararamdaman ko? Nakuha po natin. Itong mga pain na nararamdaman ko ngayon, and at the same time, itong mga uncertainty this 2026. Maybe may mga tanong po sa ating mga puso, kaya ko ba talagang masettle to? Kaya ko pa bang i-push to? Kaya ko pa bang ang taon ito? Amen. Kapatid, nagpalit man o magpapalit man ang mga petsa sa kalendaryo natin, ang buhay po natin ay hindi po agad mababago. Tama po ba? Amen. May mga sugat pa din, may mga problema pa din, may mga pagkakamali pa din, yet the Bible never defined a happy year by circumstances. Amen. Ano pong sinasabi ng Diyos? Hindi dinidefine ng ating pong Panginoon o ng Bible ang masayang taon dahil lamang po sa mga pangyayari. Amen? But who sustains us na sa panibagong taong ito? Amen? Hindi sa kung ano po yung nangyayari o mangyayari pa, kundi sa kung sino yung magsusustain po sa atin sa taong ito. Amen? Tanong, can a new year truly be happy when the past is still hurts? Diba? Sino pong mga nasasaktan pa sa nakaraan? Pwede pa bang maging masaya ang New Year kung ang nakaraang taon natin ay napakasakit para sa atin? Amen? That even our future, we can feel it. It is very uncertain, but praise the Lord. Bakit ko po ito sinasabi?
Kasi ang pag-uusapan po natin this morning ay itong mga sagot sa mga tanong po natin sa umagang ito. Kung pwede pa bang maging happy ang New Year despite of the pain of the past and the uncertainty of 2026. Amen? Ito po ay itutuloy ko lang po. Kung yung last week ang topic po natin na preach po ni Pastor Israel, New Year, your season. Tama po ba? Season po ba natin ngayon? Sa lahat ng season mo ngayong taon, pwede ba magsabi ng amen? Amen. Praise the Lord. Ang ating pong text today ay matatagpuan po sa Lamentations chapter 3, verses 22 to 23. Sabay-sabay po natin basahin. Go. Because of the Lord's great love, we are not consumed, for His compassions never fail. Verse 23, they are new every morning. Great is thy faithfulness. Meron pa ba? Wala na. Ito po ay isinulat po ni Prophet Jeremiah. And alam niyo po, ang Lamentations po ay napagkakamalang wisdom literature. But in fact, ito po ay tinatawag rin pong poetic literature. Amen? Meaning, pagbabasahin po natin ito, kailangan lagyan po natin ito ng emosyon. Lagyan natin ng emotion. Kailangan maging makata yung ating pagbabasa po dito. Bakit ko po sinasabi na poetic literature po ito? Isa sa mga dahilan ay dahil po doon sa tinatawag na structure. Yung poetic structure kung tawagin. Pero ang tanong, bakit napagkakamalan itong wisdom literature? Konting Bible trivia lang po tayo. Kasi po, ang Lamentations ay hindi lamang tadtad ng emosyon, kundi ito rin po ay tadtad ng lesson. Amen? Amazing. Sa panahon na tayo ay tadtad ng emosyon, kinakailangan tadtad din po tayo ng mga lesson. Amen? Kasi kapag naiwan lamang yung ating mga emosyon, magiging prison ang taong 2025 natin. Amen? So kinakailangan yung pain ng ating nakaraan, yung hapdi, yung pighati na nangyari sa atin, kailangan mag-turn into lesson. Amen? Ano pong sinasabi ko? Ang pait ng nakalipas ay hindi dapat ginagawang kulungan. Ito ay dapat maging paaralan. Amen? Huwag nating gawing kulungan ang taong 2025. Amen? Gawin po natin itong paaralan. Maging learnings. And alam niyo po, ang Lamentations po ay hindi isunulat sa gitna po ng celebration. Kundi ang Lamentations ay isinulat ni Prophet Jeremiah sa gitna ng wasak na Jerusalem. Naunawaan po natin, full of emotions, full of pain. At dito niya natuklasan ang sekreto na ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Amen? Lahat ng mga masaya, pwede bang ngitian mo naman yung iyong katabi? Amen. Dito rin natin matutuklasan ang sekreto ng masayang taon. Amen. Despite of the emotions and the pain of the past, na kahit anong pilit po natin na mag-heal ito, meron pa rin talaga. Do you agree with me? Na kahit anong pilit mong gustong mag-heal yung emotion mo, pero ang sakit pa rin talaga. Amen. Nakuha po natin. Maybe may mga unsettled problems tayo na galing pa sa 2025 at dala-dala pa rin natin ito ngayon at hindi pa rin ito nabubura. Amen. May mga alaala pa rin tayo na galing sa 2025 at dala-dala pa rin natin ito ngayong 2026. Amen. So sa umaga pong ito, this is the wisdom na matututunan po natin mula po sa text na ating binasa. So join me sa ating pong topic entitled, next slide, Happy New Year, New Mercies for a New Season. Amen. Praise the Lord. Ano nga ba ang tunay na dahilan kung bakit pwedeng maging happy ang New Year natin despite of all? Ano ang tunay na dahilan sa kabila ng mga uncertainties, sa kabila ng mga emosyon, sa kabila ng mga pain na kung saan ito ay hindi pa rin totally nawawala or nag-heal? Or hindi pa po totally nawawala pero may mga bagong alalahanin na naman sa 2026. Amen. At ang tunay na dahilan kung bakit pwedeng maging happy pa rin ang ating pong New Year, ano pong sinasabi? Lahat po ng ready, pwede po bang magsabi ng malakas na Amen? Amen. Number 1, God's mercy is our fail-safe.
Diyan po sa verse na nilagay natin, because of the Lord's great love, we are not consumed, for His compassions never fail. Nabanggit ko po kanina na isinulat po ito ni Prophet Jeremiah. Hindi po sa panahon ng celebration, kundi sa gitna ng wasak na Jerusalem. Hindi ko po alam kung sino po sa atin ngayon ang may brokenness. Hindi ko po alam kung sino po ngayon ang wasak na wasak kasama ni Nasty Mac. Yung mga nakarelate po, kaedad ko po yung mga yan. May pain, may uncertainty. At pwedeng tanong mo ito ngayon, pwede pa ba akong maging masaya kahit may brokenness ako ngayon? Amen. Kahit na may uncertainty ako ngayon. In fact, lahat naman tayo meron. Sino po dito wala? May inggit ako sa'yo kung wala. So, hindi natin deserve maging masaya? Tanong, di ba natin deserve maging masaya? Hindi na ba pwedeng maranasan ang pagiging matagumpay dahil ganito ang nangyari noong 2025? Ano pong sinasabi ng Bible? Hindi po ganoon, mga kapatid. Verse 22, napansin niyo po ba yung emosyon? Yung emotion na ginagawa, na nangyari kay Prophet Jeremiah. Pwedeng sabihin niya, sige na. Oo na, wasak na ang Jerusalem. Sige na. Oo na, may mga pagkakamali. Sige na. Oo na, ganito ang nangyari. Sige na, sira na. Wasak na wasak. Anong susunod? What's next? Ano pong sinabi ng Bible? Because of His great love, we are not consumed, for His compassions never fails. Amen. God's mercy is our fail-safe. We have to understand na itong fail-safe po na ito ay very important. Napaka-importante po nito. Alam nyo po pagdating po sa engineering. Kapag may mga nasisira po na parts sa isang machine or makina, ito po yung tinatawag nila na nagki-kick in po kaagad yung tinatawag po na fail-safe. No, halimbawa, may nag-fail sa isang makina, magsiswitch po kaagad itong fail-safe na ito para hindi kaagad mag-crash ang isang machine, ang isang motor. At naalala ko po nung nag-work din po ako sa isang gasolinahan, meron din pong tinatawag na equipment, kung tawagin po ay fire arrestor, no? Or lightning arrestor. Na kapag tumama ang isang kidlat sa lugar na yon, hindi po direct natatama ito sa lupa or sa kung anumang mga pump. Kundi, ito, kasi kung tumama ito mismo sa isang pump, ito yung pwede mag-cause ng fire. Pero yung fire arrestor or your lightning arrestor, dun po siya direct tatama. Yun po yung equipment. Ganon din po sa spiritual lives po natin. Kapag tayo ay nasisira, kapag tayo ay nagkakasala, kapag tayo ay nagkakamali, God's mercy kicks in. Amen. At ang ganda po nito, mga kapatid. Ulitin ko po, pag tayo ay nag-fail, pag tayo ay nag-fail, yung mercy po ng ating Panginoon ay mag-kick in. Amen. At ito yung pumipigil sa atin para hindi tayo tuluyang masira. Para yung buhay natin ay hindi tuluyang masira. Para hindi matuluyang mawasak. This concept aligns perfectly with Lamentations chapter 3, verse 22. Amen. Ano pa pong sabi dyan? Next slide. Sa ibang version, it is of the Lord's mercies that we are not consumed. Kasi pwede na tayong makonsume. Pwede na tayong matapos. And alam niyo po, the word consumed in Hebrew, next slide. The word consumed in Hebrew is tamam, which means it is not finished. Next slide po. Not ended. Not erased. Amen? Diyan po nanggaling yung salitang consumed. Dahil sa mercy ng Diyos, hindi ka pa natatapos, kapatid. Pwede ngang tapusin ni Lord ang mundo. Isang comet lang ito, mga kapatid. Isang matinding global floodings lang ulit ito, mga kapatid. Pero hindi. Or isang napakalaking asteroid lang ito, mga kapatid. Nakukuha po natin, pwedeng tapusin ni Lord ang buhay po natin. Yung buhay po natin anytime, pwedeng mag-end dahil sa pagkakamali, dahil sa kasalanan po natin. But it is of the Lord's mercy that we are not consumed. Amen.
Dahil sa mercy ng Lord, kaya hindi ka pa natatapos. Kaya hindi ka pa tapos. And alam niyo po, ang pinagkaiba po ng grace sa mercy, ang grace po, ito po yung pabor na ibinibigay sa atin ng Panginoon sa mga hindi po karapat-dapat. It is the unmerited favor. Pero kapag sinabing mercy na, ito po yung hindi binibigay sa iyo, yung deserve mo. Deserve mo na matapos. Pero hindi yan yung gusto ng Lord na mangyari sa ating mga buhay. Ang gusto niyang maranasan mo is yung mercy niya. Amen? Yes, si Lord, hindi po niya tayo tinotolerate. God disciplines us. At yung disiplina ng Diyos, ang tawag po dyan ay love. Amen? Dahil kawawa po ang isang tao na hindi nadidisiplina. Kaya pasalamat po tayo kung may mga nagdidisiplina pa po sa atin. Tinuturuan po tayo ng mga tamang sistema. Tinuturuan tayo ng mga tamang habit. Or tinuturuan tayo ng mga tamang structure. Alam niyo po, kapag ang isang tao ay hindi tinuturuan ng tama, ng tamang ayos ng buhay, kawawa po yung taong yun. Ibig pong sabihin, pinabayaan na siya. Wapakels. Wala akong pake. Masira na buhay mo, wala akong pake. Sabi po sa Book of Hebrews, kapag ikaw ay dinidisiplina ng Diyos, magpasalamat tayo. Kasi po tanda po yon ng isang magulang na nagmamahal sa kanyang anak. Amen? Kaya napaka-importante po itong discipline na ito. Because of God's great love, we are not consumed. We are not finished. We are not erased. We are not ended. Amen? Israel deserves judgment. We deserve judgment, and yet mercy interrupted that destruction. Amen? Napakabuti po ng ating Diyos. Deserve natin mag-end. Pero dahil nag-kick in itong tinatawag na fail-safe na ito, which is the mercy of the Lord, hindi po tayo tuluyang natapos. At kakayanin pa natin itong kapapasok lang ng taon. Amen? Sino po ang kakayanin pa itong taong ito? At sa mga susunod pang taon. Amen? This is the reason why we are still standing. Hindi dahil sa lakas po natin. Hindi dahil sa galing po natin. Kaya po tayo nagpapatuloy hindi dahil sa lakas or dahil sa galing po natin. In fact, sablay po talaga tayo. Ang dami nating pagkakamali. But because of the mercy of the Lord, kaya po tayo nagpapatuloy. Iningatan ka, itinawid ka, hiniwakan ka ng ating Panginoon. And maybe some of us entering this new year saying, I shouldn't be even here. I shouldn't even be here. Hindi na nga dapat ako nandito sa taong 2026. Dahil may mga pagkakataon na dapat sumuko ka na. Kapatid. Pero nandito ka pa rin. Nandito pa rin tayo, hindi dahil sa magaling tayo, but kundi dahil mahabagin ang ating Diyos. Yung dapat na ending na natin, itinawid pa tayo ng Diyos para mapagpatuloy pa natin ang taong ito. Amen? Para mapagpatuloy pa natin ang laban na ito. Amen? And again, hindi po dahil sa magaling tayo or sa malakas po tayo, kundi dahil sa napakamahabagin ang ating pong Panginoon. Come on. Amen? Number 1, God's mercy is our fail-safe. Pangalawa, God's mercy is forever. Chapter 3, verse 22, the Lord's loyal kindness. Sa ibang version po yan, New English Translation. The Lord's loyal kindness never ceases. His compassions never end. Because of the Lord's great love, we are not consumed. Consumed, ibig sabihin, hindi natatapos. Bakit hindi natatapos? Kasi yung compassion ni Lord, hindi nag-i-end. Ano pong sabi niya? His compassions never ends. God's mercy is forever. Amen?
Pwede bang pakisabi po sa katabi nyo, my forever. Alam po ninyo yung Hebrew word na ginamit din po dito. Ang ganda rin po nito mga kapatid. Makinig po kayo maigi. Ang sabi po sa text, hindi po compassion. Ano pong sinabi dyan? Compassions. Pakibalik po muna. Compassions with S. No, hindi siya simpleng compassion lang. Sige po, next slide. And the word compassion in Hebrew is rakam. Pwede bang pakisabi rakam? Which means extension of the womb. Great tender mercy. Amen? Yan po yung mga original translation. Mercy yan na mas pinatindi at mas pinalakas pang lalo. Amen? And alam niyo po, pag sa English, ang compassion is just a feeling. Pero sa original translation in Hebrew, kapag sinabi po ng Diyos na I have compassion on you, hindi lang siya naawa sa iyo, kundi it's like a mother saying to her unborn child na kahit hindi ka pa lumalabas, na kahit wala ka pang nagagawa, mahal na kita. Amen. I will protect you because you are part of me. Grabe yung compassion. Extension of the womb. Amen? Kahit hindi ka pa lumalabas, mahal na kita kasi parte ka ng buhay ko. Yun ang sinasabi ng Diyos. Grabe. So every time na may encounter po natin itong word na compassion na ito, alalahanin po natin na hindi nag-end ang compassion ng Lord sa atin, ang mercy ng Lord sa atin. Why? Because God's mercy is a womb-like protection. It keeps you alive. Sino pong nabuhay dito sa loob ng sinapupunan? Lahat po tayo. It keeps you alive even when you are too weak to survive on your own. Nakuha po natin. Kaya nga po yung, because of the Lord's great love, we are not consumed, for His compassions never fail. Amen? Ang ibig pong sabihin ng never fail, it is never exhausted. God's compassion never runs dry. Ang habag po ng Diyos ay hindi nauubos. Ang habag po ng Diyos ay walang expiration. Ang habag po ng Diyos ay walang kota. At hindi po napapagod ang Lord na magmahal at mahalin ka. Amen? You have to remember that human love is like a battery. Why? Because human love, nadidrain po yan. Kahit gaano ka kamahal ng katabi mo, nalulobat po yan. Maniwala po kayo. Nalulobat po yan. Pero ang compassion ng Lord, ang pagmamahal sa atin ng Panginoon, it is like a flowing spring. Tuloy-tuloy ang agos. Maaaring napapagod na ang mga tao sa nakapaligid sa'yo. Or maaaring ikaw mismo ay pagod ka na rin sa sarili mo. Maybe dumating na ba yung panahon na pagod ka na? Hindi lang yung mga tao yung pagod sa'yo, kundi pagod ka na rin sa sarili mo. Di ba? And maybe sinasabi mo, ganito na lang ba ang buhay? Ganito na lang ba ako? It's a vicious cycle. Paulit-ulit na lang itong nangyayari sa buhay ko. Listen to this. Ang masayang taon ay hindi yung walang pagkakamali. Ulitin ko po, ang masayang taon ay hindi yung taon na walang pagkakamali, kundi yung may Diyos na handang magpatawad sa'yo. Amen? May Diyos na handa kang ibangon. May Diyos na handa kang pagalingin. May Diyos na kaya kang pagpalain. Amen? A happy year is not one without mistakes. A happy year is one where grace remains available. Amen? Kaya nga palagi po nating i-avail yung compassion ng Lord this 2026 because God's mercy is forever. Amen? Lagi lang nandyan yan. Ang tao pwedeng magbago, pero ang Diyos never magbabago. Amen? Always avail yung compassion ni Lord this 2026.
Dahil hindi dahil sa gusto mong itolerate ka, kundi humihingi ka ng mercy ni Lord na hindi nauubos. Amen? Because His compassions never fail. Ginawang plural po yung compassions para makita yung bigat. Bukod sa compassions, may never fail pa. Grabe ka, Lord. Pinapakita lang talaga that God's compassion never runs dry. Kaya nasa atin na po yun, mga kapatid, kung i-avail po ba natin ito or hindi. Ano pong gusto ninyo? Magmukmuk na lang ba tayo sa gilid? Sabay. Sablay kasi talaga tayo eh. Sablay talaga ako sa buhay. Sino bang may sabing hindi? Sablay talaga ako, makasalanan talaga ako. Sino bang may sabing hindi? Mahina talaga ako. Kapatid, tao ka lang, kagaya ko napapagod. Amen? Ang tao mauubos yan. Pero ang Diyos, hindi nauubos. Amen? Kaya nga po nandyan ang mercy ng Lord. At pwede po bang pakisabi sa inyong katabi, ang Diyos hindi mauubusan. Amen? Hindi nauubos ang mercy ng Lord. That's why you have to understand that every time na pagod ka na, pwedeng pasandal ka na sa pader, pagod na ako. Pasandal ka na sa pader. Every time na ubos ka na si Lord, may sobra-sobra pa para sa'yo. Amen? And always remember that God's mercy is forever. Ito pa maganda mga kapatid. Pangatlo, what about today? Hindi yung bukas or yung forever. Hindi yung nakaraan na naging merciful ang Diyos sa akin. But how about today? Ngayong in pain ako. Ngayong may mga worries ako sa buhay. Ngayong ubos na ako pagkatapos ng kaliwat ka ng handaan at celebration. Pagkatapos na maubos ng kung sino man ang 13th-month pay ko. Ubos na ang bonus. Aray mo. Pwede bang pakisabi, aray mo? Paano ngayon? Ano ngayon ang mangyayari? Di ba? Ano ngayon man nangyari? Ito po maganda mga kapatid, hindi lang po yung nakaraan at sa hinaharap na 2026, kundi pati po ang current situation natin na isama din sa text. Hindi lang siya fail-safe na nagkikick in every time we fail. Hindi lang siya forever para sa bukas, kundi ito po ay fresh. Amen. Pakitignan nga po yung inyong mga katabi kung fresh na fresh pa po siya. After po ng putukan ng New Year. Fresh na fresh pa ba? Pangatlo po, God's mercy is fresh. Verse 23, sabi po dyan, they are new every morning. Great is your faithfulness. And the word fresh in Hebrew is kaudash. Next slide. Pwede bang pakisabi, kaudash? Which means fresh. Sariling word na rin niya, fresh. New thing. Ano pong sinasabi ng Diyos? God does not recycle yesterday's mercy. Amen? Hindi nagre-recycle ang Diyos ng mercy niya kahapon. Hindi kagaya ng mga spaghetti, stupegi, na noong bagong taon, na now on its third day, sabi nga po natin, na minsan, kaya pa hanggang 1 linggo. Di ba? Kaya pa. Pwede pa naman. Hindi ko po alam kung gaano po tumatagal yung mga spaghetti na yan. O kaya yung lechon na pwede pang maging paksiw o lechong kawali. Di ba? Nare-recycle. Nakakailang init na tayo dyan. Sino pong nagpainit ng mga stopegi, ng mga pasta, ng mga handa po natin? Napansin po ninyo, yung mercy po ng Lord, hindi siya recycled. Amen? Every morning brings fresh grace. Brings fresh love. Brings fresh compassion for today's burden or struggle. Hindi po nire-recycle. Amen?
Ano pong sinasabi ng Diyos? They are new every morning. God's mercy is new for each day. Remember Moses and the Israelites, yung mga mana na bumabagsak sa kanila araw-araw sa wilderness. And alam niyo po, kung ano po yung tawag sa mana ngayon, pwede bang pakitanong ano? Skyflakes. Ay. Skyflakes, bread from heaven. Kaya nga, kasama po nila Moses, yung mga Israelites, everyday meron silang fresh manna na bumabagsak mula sa langit. Skyflake. Kunti. Ganito din po yung mercy ng ating Panginoon. Mercy falls daily in our lives. Amen. Daily po yung sinasabi niya. Araw-araw. Hindi siya inuulit. Kagaya ng pantalon ko ngayon. Sino po ang umuulit din po ng pants? Ako lang ba? So wag po tayong mamuhay sa New Year with last year's regrets. You don't need mercy from yesterday. What you need is God's mercy for today and tomorrow. Amen? Kaya wag po nating tatanungin, will I make it this year? Kakayanin ko ba itong 2026 na ito? Ang dapat po nating itanong is this, did God give me mercy this morning? Yun po yung better question. May mercy ba si Lord sa akin ngayong araw na ito? Ang sagot po dyan is yes. Napakalaking yes. Yan po ang sinasabi ng Diyos. Yan po ang sinasabi ng Bible. They are new every morning. So instead na malugmok po tayo, lagi po nating isipin ang mercy ng Diyos. They are new every morning. Amen. Sino po ang nagising ngayong umaga? Pakitignan naman po yung inyong katabi at pakigising. Pakisabi, gising! Di ba lahat po tayo gumising ngayong umaga? Amen? Kahit kagigising lang ng katabi mo. Ito ay patunay ng bagong awa ng Diyos sa atin. Amen? Biro lang po. May bagong awa na ibinigay sa atin ng Panginoon. Nakuha po ba natin, mga kapatid? Last but definitely not the least. Sige na. Forever ang mercy ni Lord. Sige na. Fresh ang mercy ni Lord. Sige na. Hindi nag-fail ang mercy ng Lord. Pero syempre, bilang tao, hindi naman tayo perfect sa buhay na ito. Tama po ba? Nadadapa tayo. Nagkakamali tayo. But what is the guarantee na hindi magsasawa sa atin ng Lord? Number 4, God's mercy is firm. Sabi po dyan sa NIV version, they are new every morning. Ano pong sabi? Great is your faithfulness. The word faithfulness in Hebrew is onau. In English, it is firmness, figuratively security, moral fidelity, which means, next slide, stable, steady, and truly. Amen? Ano pong sinasabi ng Bible? Ano pong sinasabi ng Diyos? Yung mercy ng Lord ay stable. Kahit yung buhay po natin ay paggewang-gewang. Ito yung guarantee natin na gumewang man ang buhay mo, gumewang man ang buhay natin, gumewang-gewang man ang pamilya mo, ang trabaho mo, ang business mo, ang trabaho, ang hindi pa rin masishake ang faithfulness ng Diyos. Amen? Why? Kasi firm po ito. Stable ito. Magbago man ang lahat. Si Lord, hindi magbabago. Amen? Because God's faithfulness guarantees our hope. So bakit po tayo patuloy na magiging hopeful? Because the Lord is faithful. Pwede bang pakisabi, the Lord is faithful? Ma-shake man tayo, ang Diyos hindi po matitinag. Amen? Madapa man tayo, ang Diyos hindi madadapa ang kanyang faithfulness. Bakit?
Because God's mercy is firm. Hindi magbabago yan. Sa panahon na hindi ka stable, sa panahon na hindi stable ang finances mo, sa panahon na nagsishake ang faith mo, kapatid, stable ang Panginoon sa buhay mo. Amen. Great is thy faithfulness. We may enter the year uncertain, but we walk with a certain God. Amen. Hindi man natin alam ang mangyayari sa taong ito, but one thing is for sure, sigurado ka kung sino ang kasama mo. Sigurado ka kung sino ang kasama natin, ang Diyos. Amen. Remember, ang past, history, ang present, opportunity, but tomorrow, it's mystery. Amen. Dahil hindi natin talaga alam kung ano ang mangyayari bukas o sa makalawa. Hindi man natin to alam kung anong mangyayari sa buhay mo o sa pamilya mo bukas. Pero ang alam ko lang, ang alam lang natin, kasama natin ang Diyos. Amen. Not just yesterday, not just today, but God is with us every single day. Amen. Kasama natin ang Diyos. Tiyak yan, mga kapatid. Sure na sure yan, mga kapatid. Ano pong sinasabi ng Diyos? Ano pong sinasabi ng Bible? That surely goodness and mercy shall follow you and me all the days of my life. Amen? Tatandaan po natin yon, mga kapatid. Nagbago man ang panahon, pero hindi ang Panginoon. Nagbago man ang mga tao, pero hindi ang Panginoon. Sa panahon na tayo ay nag-fail o mag-fail na, God's mercy is our fail-safe. God's mercy is forever. It will never end because that's the character of the Lord. God's mercy is fresh. They are new every morning. Ano po yung guarantee natin? God's mercy is firm. Great is thy faithfulness. Naniniwala po ako na anuman ang dala-dala po natin mula sa 2025 hanggang ngayon, anuman ang mga alalahanin natin, magiging tunay na matagumpay pa rin ang buhay natin. Amen? Magiging tunay na may sigla at saya pa rin ang buhay natin. Hindi dahil sa'yo, kundi dahil kay Lord. Great is thy faithfulness. Amen? Muli, palakpakan nga po natin ang ating Panginoon sa kanyang katapatan, sa kanyang faithfulness sa ating mga buhay. At tayo po ay makakatayo. As we sing this song, let's worship the Lord sa kanyang katapatan. Hallelujah. Hallelujah. Steadfast love of the Lord never ceases. Amen. His mercies never come to an end. They are new. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. The steadfast love of the Lord never
Hallelujah. Kapatid, maaaring hindi mo alam kung ano ang mangyayari sa taong 2026. Maaaring hindi mo alam kung ano ang pwede pang mangyari sa iyo bukas o sa susunod na mga buwan. You don't know what this year holds. But you know who holds you. Hindi man natin alam ang nakapaloob sa taong ito. Pero kilala natin ang ating Panginoon na may hawak ng taong 2026. Marahil natatanong natin kung masaya ba ang 2026 ko, kapatid. The answer is yes. Not because life will be easy, but because God is faithful. Hindi man magiging madali ang buhay, pero tapat ang ating Panginoon. Lord, tulungan niyo po kami to trust you daily and not yearly. Because your mercy is new every morning. And maybe some of you right now ay naaalala mo na dapat nag-end ka na. Na pwedeng nag-end ka ng hindi maganda. But the mercy of God kicked in. Kaya ka nandito ngayon. At may maganda pang plano ang Diyos sa buhay mo, kapatid. Lagi mo lang isipin na may awa ang Diyos. I want you to close your eyes right now. Ikaw at ang Diyos lang. Let's pray. Sino po dito ang may gusto ng fresh na mercy ng Lord? Gusto mong saluhin yung fresh mercy ng Lord ngayong araw na ito? Pwede bang itaas mo ang iyong kamay? Yes. Yes. Thank you. Lord, thank you. Let your fresh mercy fill this place. Touch your people, God. Panginoon, nakikita mo ang mga kamay na ito. Mga kamay na nakataas. Alam mo yung kanilang mga dalahin sa taong ito. Maaaring kanina ka pa kinakausap ng Diyos. Maaaring dapang-dapa ka na sa pagpasok mo sa taong ito at feeling mo you are consumed. But because of God's great love, you are not consumed, kapatid. Hindi ka patapos. The mere fact na nandito ka ngayon, nakakatayo ka pa rin. Always remember, if you are not dead, God's not dead, and the best is yet to come. Kapatid, saluhin mo yung fresh mercy ng ating Panginoon from front to the back. I want you to catch the fresh mercy of God. Hallelujah! Saluhin mo, kapatid. God is moving in this place. God is healing you. May pinapagaling ang Diyos. May pinapagaling si Lord sa lugar na ito. May pinaghihilom na mga sugat ang Lord sa araw na ito. May pinapalaya ang Lord sa mga oras na ito. Come on! Just talk to God right now. Kausapin mo ang Diyos, kapatid. It's just between you and the Lord. Hallelujah! Hallelujah! Come on! Come on! Just declare something new and receive the mercy of God. Receive the mercy of the Lord. God is renewing you. God is restoring you. Receive it. Hallelujah. Hallelujah. Yes. Anggapin mo, kapatid. Hallelujah. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat. Lord, we receive your fresh mercy, your fresh grace, your fresh blessing, your fresh visions, your fresh breakthroughs, your fresh revelations. Lord, we thank you in the name of Jesus. In the name of Jesus, God is giving you the peace that transcends all our understanding. Thank you, Lord. Because of God's great love, we are not consumed, for His compassions never fail. They are new every morning. Great is thy faithfulness. Come on, praise the Lord.
Sige, purihin mo ang ating Diyos ngayong umagang ito. Sambahin mo ang ating Diyos. Worship Him. Adore Him. This we pray in the mighty name of Jesus. And everybody will shout, Amen and Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Sige po, tayo po yung makako po. So, praise God. Salamat po sa fresh anointing na ipinagkalob sa atin ng Lord. Truly that God is faithful. So, sa oras na ito, habang tayo po nandito ay tayo po maghanda. Hindi lamang po para magpasalamat, kundi para po magbigay din ng papuri at pagdakila sa Panginoon sa ating pagbibigay. So, habang hinahanda nyo, yung ating pong tithes and offering, meron pa ako ipapakita. May question dito. The truth about tithes. Ano nga ba yung totoo patungkol sa tithes? So, sabi dito, mayroon pong 5 bagay. Bakit po tayo nagta-tithes? Una, I give because I love God. True giving begins with love, not obligation. Di po ba pag nagbibigay po tayo ng baon, ng allowance sa pamilya, ito po ay dahil nagmamahal po tayo sa kanila. Sabi po sa John 14:15, if you love me, you keep my commandments. Tithing is a response to His love, not a religious duty. Giving honors to the giver of all blessings. Pangalawa, tithing gives because I trust His provision. Tithing declares that God is my source, not my job or income. Malaki 3:10, prove me now herewith if I will not open the windows of heaven. When I give, I release my fear and receive God's favor. Faith grows when I trust Him with my first and best. Number 3, I give because it supports God's work. The tithe keeps the storehouse full and the ministry strong. Nehemiah 10 verse 37 to 39, God's people brought tithes to sustain the temple. My giving helps spread the gospel and care for others. Tithing connects me to God's mission on earth. Number 4, I give because it invites God's blessing. God multiplies what we surrender to Him. Luke 6:38, give and it shall be given unto you. Tithing unlocks spiritual and material blessings. When I give, I'm not losing, I'm sowing. And then number 5, I give because it reminds me I'm a steward, not an owner. Everything I have belongs to God. Psalm 24 verse 1, the earth is the Lord's and the fullness thereof. Tithing keeps my heart humble and grateful. It shifts my focus from possessions to purpose. Lahat ng meron po tayo, alam ko galing po sa Panginoon. Ito man po ay pinansyal, kalusugan, talino, ability, material, spiritual. Hayaan po natin na ito ay maging pagpapala sa Diyos. Dahil araw-araw binibigyan tayo ng Diyos na bumangon, mabuhay, at magpala. At alam niyo po ba, sabi ko, naalala ko, di ba yung iba may insurance? Bakit kayo nagbabayad ng insurance? Kasi para pag may nangyaring hindi maganda, mayroong magbabayad sa inyo. And the best insurance that we have is God. So alam nyo, si God, He is not commanding na magbigay ng malaki, kundi kung ano yung kaya natin at kung ano yung ikapok na meron tayo. So we need to fully trust God to really protect us in every area of our lives. Amen po ba? So mari po bang tayo tumayo at ating itaas ang ating pong tithes and offering at atin po itong ibigay ng may pagpupuri, pasasalamat at pananampalataya sa Panginoon. Lord, thank you, Lord God. Dahil binigyan mo kami ng opportunity, Panginoon, para pagpalain, O Diyos. Salamat po, Panginoon, na sa kabila ng mga kakulangan sa buhay, sa mga nangyayari, Panginoon. Lord, thank you because you sustain us. You sustain us physically, financially, emotionally, spiritually, Panginoon, and mentally, Lord God. Thank you, Lord God, because you are our source of our life, Panginoon. You are the source of our job, Panginoon, our strength, and everything, Panginoon. Ikaw po, lahat ang source nito, Lord God. And I pray, Father God, na sa oras na ito, let our money, let our pocket, Panginoon, honor you, Panginoon. Not only praising you, not only worshiping you, but also honoring you through tithes and offering, Lord God. Teach us to give faithfully, Panginoon, and to honor you, Lord God, and to help us, Panginoon, to be used to spread your gospel through giving, Lord God. Salamat, Panginoon, sa bawat mga bata, matanda, kabataan, mga estudyante, mga nagtatrabaho, may negosyo, Lord God.
Panginoon, we don't trust ourselves, Panginoon, but we truly trust you, Panginoon, na you will protect us, Panginoon, guide us, Lord God, at ikaw po, Panginoon, ang magpapala sa amin, Lord God. Katulad ng mga nasa Biblia, sila ay nagbigay at sila ay pinagpala. And Lord, we pray, Panginoon, Lord God, na anointing mo, Panginoon, ng pagpapala ay patuloy na ipagkaloob nyo sa amin po, Lord God. Let your protection, let your favor surround us, Panginoon. And Lord, help us also, Panginoon, to be a blessing to others, Panginoon. Lord God, na to reach, Panginoon, people, Lord God, through giving, para mas lalo pa pong maparangalan ang iyong pangalan at maipahayag ang iyong salita, Lord God. Every man and woman, Panginoon, na maghuhulog sa aming pong offering box, Panginoon, Lord, higit pa sa kanilang inaasahan ang makukuha nila sa pangalan ni Jesus, Panginoon. We praise you, we honor you, we worship you in Jesus' name. Amen. Tayo po yung magbigay sa Panginoon. Praise the Lord. Amen. Sa mga nasa online po, you can send your tithes, your offering sa atin pong online accounts, ang ating GCash at saka CIMB. And ang atin pong prayer meeting ay every Friday po yan ng 6 p.m. And I know parang ngayong month ay magiging na po ito, dwelling na, Pastora, magiging dwelling na po. Hindi na po anointing service, kundi magiging dwelling na po tayo every last Friday. And sleepover po yon, yung dwelling natin. Ito po yung mga ginawa natin noon, mga 20 years ago. Nag-dwelling po tayo, kanya-kanyang dala po ng banig, kanya-kanyang dala ng mga gamit. After po ng prayer meeting, siguro may practice, and then dire-diretso na po yun hanggang morning watch na po the following morning. So start na po natin yan this last Friday. So hanggang Saturday na po yun. Yes, opo. Last week na po yan. May sleepover po yung dwelling natin. Ayan. Malamig naman sa church. Hallelujah. So ang atin pong International Life Group, sa mga nasa online, pag may kamag-anak po kayo nasa ibang bansa, sabihin nyo lang po sa akin, magmi-meet po kami. Actually, nagpahinga po kami ng 1 buwan, pero magbabalik po yan sa last Thursday of January. Ayusin ko lang yung mga lab test ko, pero nag-announce na ako na ibabalik po namin sa last week ng January. Yan. Isa pa po. Meron pa ba? Ayan, yung mga tatay po natin na masisipag, ay meron po kayong fellowship mamaya sa Winds Resort. Saan pong Winds Resort? Sa Dinalawan. Okay, Dinalawan. So mga tatay, wag na ho kayong umalis kasi after po yan ng service, meron na po kayong fellowship. Yeah. Pwedeng sumama. Hallelujah. Sipag talaga ng mga tatay natin. So kung tatay po kayo, mag-join po kayo sa mga tatay po natin. And syempre, bago po yan, siyempre, i-welcome ko muna Sister Bea Caril de la Cruz and J. Bert Burden. Ayan, invite ni Ate Sel. Asan silang dalawa? Ayun. So, 1, 2, 3, House of Prayer. Welcome. And balik kayo. Thank you for attending today. At syempre, sa mga kabataan po natin, open po ulit yung ating student center. Magpunta lang po kayo ng hapon, kasi nagbago na naman yung schedule nila. But we are praying. Ng December, nag-usap kami nila Bishop na magti-training ang buong GCF sa DepEd para makapasok tayo sa mga campus. So ipag-pray po natin yun na mangyari siya para malaking tulong din. At syempre, yung mga kabataan natin, open po yung ating student center. Monday to Friday po yan. Siguro, encourage po yung mga area po natin. Per day, area 1 sa Monday, area 2 sa Tuesday, para po may tao doon. Araw-araw, makapag-invite na rin po kayo ng inyong mga kaklase. At syempre, bago tayo mag-favor confession, gusto kong i-welcome yung bisita natin na Canadian.
Pwede mo bang tumayo? Sister Tin Ramos. Ayan. Saan si Ate Tin? Ate Tin, tayo ka. Hindi po yan bisita. Ano po natin yan? Talagang. At saka, andito yung family ni Sister Tin. Ayan, tayo kayo. Na-norprise si Ate Tin. Ayan. At saka yung, syempre, yung mga anak ni Sister anak ni Sister Karen, pamangkin ni Ate Tin. Ate Tin, yung chocolate namin ay. Welcome again. Ito po ay family ni Sister Tin, Hindi po sila bisita dito. Sila po ay kapamilya natin. Simula po nung nagsimula ang House of Prayer. Praise the Lord. Okay, so tayong lahat po ay tumayo. I-declare natin yung favor ng Panginoon. Ang mga dance natin. So, ayan, sabay-sabay po nating i-declare ang favor ng Lord with faith and conviction. In 3, 2, 1, in the name of Jesus, I am the righteousness of God. Therefore, I am entitled to covenant kindness and covenant favor. The favor of God is among the righteous. The favor of God surrounds the righteous. Therefore, it surrounds me everywhere I go and in everything I do. I expect the favor of God to be in full manifestation in my life. Never again will I be without the favor of God. It rests richly upon me, it profusely abounds in me. I am a part of generation that are experiencing God's favor, immeasurably, limitlessly, and surpassingly. Therefore, the favor of God produces supernatural increase, promotions, restoration, honor, increased assets, greater victories, recognitions, prominence, preferential treatments, petitions granted, policies and rules changed, and battles won in which I do not have to fight. The favor of God is on me and goes before me. Therefore, my life will never be the same. This is the year of God's favor in my life. That is the favor of God. In Jesus' name, amen. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Maraming salamat po muli, Ama, aming Diyos, or sa panibagong linggo na ito, Panginoon, sa iyong paalala, Panginoon, that your mercy is new every day, Panginoon. They are fresh, they are new every morning, O Lord. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa buong linggong ito, Panginoon, na kasama namin ang iyong habag, ang iyong awa, Panginoon. At lahat, Panginoon, ng aming gagawin, Panginoon, ay nandyan ang presensya mo, nandyan ang protection mo, nandyan ang awa mo, Panginoon. Lord, we thank you for the fruitful week na aming haharapin sa linggong ito, Panginoon. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine on you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. This we pray in Jesus' name. Amen and amen. Tapos na po ang ating gawain. Pwede po bang pakibati ang ating mga kasama ng pinagpala? Magmano po tayo sa mga nakakatanda, sa mga kabataan. Amen. Praise the Lord.